Maligayang Pasko po mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga kababayan, umpisahan po natin, komentuhan po natin mga tambay, ito pong balita mga kababayan na expected na naman po natin ito. Ito pong mga ganitong balita. Dahil nga po sa ginawa po nilang systematic mga kababayan at talagang sindikatong korupsyon umano na mahigit 3 taon. Ngayon po, ito pong inilabas po ng balita na DPWH leak mga kababayan, meron daw po na 100 million project na nakapangalan daw po umano sa First Lady mga tambay. Hindi lang naman po yan mga tambay di ba? Paano pa yung pinangalanan? Pinangalanan din ni Saldi ko yan di ba? Yung mga agriculture, mga scammer na kontrolado po ng First Lady at ganun din po yung sinasabi ng Vice President pati sa DepEd nung panahon niya ay kumukontrol din po dyan at kumukumpas din umano ang First Lady. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Tila umabot na rin sa Malacanang ang so-called DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Sino kaya sa palasyo ang nababanggit sa mga dokumento? Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sa mahabang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos na may project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. Sa aming pagsusuri, tumagos sa 2025 General Appropriations Act ang proyekto na nakasentro sa construction ng isang alternate route sa northeast portion ng Cauayan City, Isabela. Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto pero idiniklara itong failed sa kaparehong buwan. Nang hinga natin ng komento ang palasyo tungkol dito, tumanggi itong bigyang pakahulugan ang mga dokumento na umano'y nagmula sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Hanggat wala raw kumpirmasyon ng DPWH na sa kanila nga galing ang listahang ito, maituturing na hearsay lang ang tinaguriang DPWH leaks. Pwede rin daw itong maihambing sa mga dinoktor o fabricated documents. Hiningan din natin ng panig si House Speaker Bogie D at si DPWH Secretary Vince Dizon pero hindi pa sila tumutugon sa aming mga mensahe. Bilang paglilinaw, hindi insertions kundi line items ang proyektong nakapangalan sa First Lady at ang mga laman ng dokumentong ito. Ibig sabihin, ito ay parte ng pinagdedebatehang mga proyekto sa House at Senate budget hearings hanggang sa Bicameral Conference Committee bago formal na maisama at maisabatas sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero, ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, bagaman lihitimong nakasulat bilang isang proyekto, hindi ibig sabihin ay ligtas na sa anomalya. Dahil sa proseso ng pagbubuo pa lang ng DPWH budget, may brasohan na umano mula sa mga politiko. Sa listahang ito, lumabas din sa ilalim ng Name of Proponent column ang pangalan na Sec Abalos. Sa ilalim ng Remarks column, nakalagay ang mga salitang Care of Sec B. Abalos. Isang line item para sa isang flood control structure sa Cabagan, Zambales. Dinivert nila ang river. Tapos tinatamaan yung property namin, nasisira lahat. So ang gusto lang ng daddy ko, ayusin nila. I have nothing to do with that. It's my dad who nagsumbong yata siya kung paano kasi talaga na damage. It's a valid complaint. But then, up to now, wala silang ginagawa. Nasa name of proponent din ang dating DPWH Undersecretaries na si Roberto Bernardo at Eugenio Pipo Jr. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga natukoy na personalidad. Yan po mga tambay. Pinasinungalingan naman po ng Malacanang mga tambay. Pinasinungalingan po ng Malacanang. Yan pong lumalabas na issue na yan. Mga kabayan, yung 100 million na yan na hindi naman daw po insertion yan. Yan po'y pagdidebatihan pa mga kabayan.
Syempre, mga kababayan, sila po nasa posisyon mga kababayan. Kung yan po, mga kababayan, ay hindi po napag-usapan at hindi lumabas, hindi po ba? Dire-diretso po yan. At baka hindi nga natin alam, na-release na po yan. At baka hindi natin alam, taon-taon po, meron po silang nakukuha umano na malalaking pera, mga sinasabing extraordinary, mga insertion umano. Itong mga ito. At hindi lang naman po yan ngayon. Hindi lang naman po ngayon lumabas yan. Hindi po ba? Yang sinasabi pong DPWH, yan po yung napakaliit pa nga niyan dahil 100 million. Di po ba? Yung sa anak nga yung insertion nga ng anak, mahigit 50 billion. Yung tatay nga, yung presidente, meron nga 100 billion. At meron pang 2 billion a month na dinideliver ayon kay Saldico. Lahat po yan ay pinasabog na rin po ni Saldico. Pati po yung agriculture, di ba? Sa mga agriculture natin ay sinasabi nga scammer, di ba? Modus nila umano, lalong-lalo po ng First Lady raw po umano at ang kanyang kapatid, mga kabayan. Hindi po ba? Ayon mismo yan kay Saldico. At ngayon lumalabas na rin po sa mga Cabral leak ang mga pangalan nila. At pasisinungalingan naman po yan. Pinasisinungalingan na nga Hindi ba? Lalo-lalo po yung sinatawag na garbage in, garbage out ng Vice President. At yung sinasabi po ni Attorney Rowena Guanzon ng reyna ng mga fake news. Di ba? Nakita nyo po, peke. Hanggat hindi raw po nagsasalita yung mga kaalyado nila umano. Katulad po ng DPWH, mga kabayan. Siyempre kailangan magsalita ng DPWH. Nasasabihin po, peke yan, umano. Sila'y nasa kapangyarihan Hindi po ba? Ikaw nasa kapangyarihan, tapos buong pamilya mo nasasangkot. Lumalabas ang pangalan ng pamilya mo, magmula sa anak, at sa First Lady, at mismong kay Bongit. Hindi po ba pasisinungalingan yan? Hindi po ba? Ikaw ang nasa kapangyarihan, at nasa administrasyon mo ang napaka-systematic at napakalaking korupsyon ang iyong gobyerno, ibang klase. Hindi po ba? Ang gagawin mo na lang sa buong buhay ng iyong panunungkulan, mga kabayan, ay magsinungaling ka na lang ng magsinungaling umano. Hindi po ba? Dahil wala ka naman maipapakita halos lahat po. Ano po ba nagawa po, nakakaginawahan para sa taong bayan? Lalong-lalo po ang ating agriculture, ang ating mga bilihin, ang ating mga pangangailangan. Sige nga, pangangailangan nga lang natin Di ba? Pinagkakakitaan pa nila kay mamahal na mga bilihin, hindi lang po bigas. Ipagmamalaki nila 20 pesos na bigas. Limitado lang ang pwedeng bumili dyan at hindi naman po sa buong Pilipinas yan. At isa pa, pinapatay pa nila ang mga magsasakarian dahil binabarat po ang kanilang palay. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, napakatindi po ng administrasyon po ng Binagong Pilipinas ang ibinigay po sa ating paglilingkod ng mga taong ito. Magmula po sa anak, sa ama, sa asawa, ay puro po may issue ng isang damukal na korupsyon. Magmula sa lolo, sa lola, mga kababayan, ibang klase po. At sa kamag-anak, hindi pa po ligtas dyan. Yung isa pong matindi rin, mga kababayan, na tinatawag na tambaluslos. Grabe po yung pamilya na yan, mga kababayan. Grabe umano pagdating po sa issue ng korupsyon. Walang mga kabusugan umano ang mga tao na ito. Sa bagay, yung sinasabi naman po ng mga kababayan natin, lalong-lalo kung totoo na gumagamit ka umano ng pulburon, kay mahal-mahal po ng pulburon. Mga kababayan, yung ginagamit nilang pulburon na special, napakamahal daw po niyan. Yung 1 gramo daw po niyang pulburon na yan, mga tambay, grabe raw po, kahalaang grabe daw po kamahal yan. Umaabot na raw po yata yan na hindi bababa sa 20,000. Di ba? Kung ganyan po ang bisyo mo, talagang magnanakaw ka pala na magnanakaw umano. Para habang buhay,
habang buhay, hindi ka na maubusan ng pera para sa bisyo mo umano. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po mga kababayan. Sino naman kaya susunod mga tambay? Pumutok na po silang lahat eh. Meron pa kaya sa mga kamag-anak nila? Napuputok pa rin? Na sangkot din po sa maanumalya na systematic at sindikatong korupsyon sa ating bansa? Kompleto na po. Kamag-anak, asawa, anak, at mismong yung tinatawag na bongit, bangag ng kanyang ate, ay puro po may issue na ng korupsyon. Sino pa kaya? Magmula sa lolo, sa lola, sino pa kaya mga kababayan ang mga susunod na matutuklasan ng taong bayan na sangkot din po sa mga systematic na korupsyon umano sa ating bansa. Thank you po mga kababayan sa gusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, comment, and subscribe. Thank you po. Maligayang Pasko po sa inyo at maligong bagong taon. Ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Thank you po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, at Bei Chichiyoko. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo po mga biyaya at tulong. At maligayang Pasko po sa inyo at maligong bagong taon. At ingat-ingat po kayo lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa, mga kababayan. At siyempre po mga tambay, yung dasal at panalangin po natin, magkaisa po tayo na ipanalangin po natin ang ating pong buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. Muli po mga tambay, God bless po sa ating lahat. Happy holiday. Siyempre po, maligayang Pasko at maligong bagong taon po. Ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.